attorney, wala namang tanga ang papayag na makuhanan ng picture kasama ang kabit nila, mas lalo nang walang tanga ang papayag na makuhanan ng video na nakikipagtalik sila kasama ang kanilang kabit. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel, and today, in our episode in Let's Talk Legal with Attorneys, I will talk about admissibility or inadmissibility of evidence. So, related to dun sa last content natin, regarding dun sa nahuli niya, yung asawa niya na nakikipagtalik kasama ang kabit. Nakuhanan niya ito ng video at gusto niyang gamitin yung video na to prove the adulterous conduct of the wife. So, sinabi natin dun sa last video natin na maaring hindi magamit ang video na yon or ang sex video na yon na nakuha niya as evidence, no, to prove the adulterous conduct, or let's say to prove the crime of concubinage kung lalaki ang involved. So, ang daming negative comments nagsasabi na, attorney, sino ba naman kasing tanga ang papayag na makuhanan ng video kasama yung kabit nila, lalong-lalo na kung nagtatalik, no? At sino ba naman ang tanga na papayag na makuhanan ng video or ng photo or picture na hubot-hubad, no? I agree. Let's talk about it later in this episode. And may nagsasabi na napaka-bias ng batas or walang kwenta daw yung Anti-Photo Video Voyeurism Act. So, let's answer all of those questions, no, in our episode here, and Let's Talk Legal with Attorney Zai. All right. So first, let's talk about the Anti-Photo and Video Voyeurism Act. So, ang ipinagbabawal ng batas na ito ay dalawa, no? Yung pagkuha ng picture or ng video na kung saan ang mga taong involved dun sa photo or sa video ay hubot-hubad or nakikita ang mga masiselang parte ng kanilang katawan, at ang pagkuha nito ay walang pahintulot nila or without consent. Ikalawa, yung pagbibenta, the act of selling, distributing, or reproducing the said photos or the said video without the consent of the parties involved. Okay? Take note, yung pinagbabawal dito is yung pagkuha at pagbenta or pagkuha at pagpakalat ng photo or ng video nang walang pahintulot. So pag may pahintulot, let's say may consent ng parties involved, may violation ba? Of course, wala kasi may consent nila. Pero kung walang consent, patago mong kinuhaan sila ng picture, patago mong kinuhaan ng video, then that constitute a violation of the Anti-Photo Video Voyeurism Act. So now, let's talk about the purpose of the Anti-Photo and Video Voyeurism Act. So ano ang layunin ng batas na ito? So take note that the purpose of this law is to protect the dignity and the privacy of the human being. The right to privacy is a constitutional right, okay? So ito ang ipinoprotektahan ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Kasi nga naman, wala namang may gusto na makuhanan ng picture o makuhanan ng video na nakikita, no, yung kanilang masiselang parte ng kanilang katawan or ng gumagawa sila ng isang kababalaghan. So kahit pa mali ang kanilang ginagawa, walang sino man ang pinahihintulutan ng batas na kumuha ng video o kumuha ng picture nang walang pahintulot ng mga taong subject of that photo or of that video. Okay? So ngayon, pag-usapan natin kung bakit yung sex video ay hindi maaaring gamiting ebidensya pagdating sa korte or bakit maaari itong maging inadmissible in evidence. So the reason for that is because yung sex video na yon is considered already as a fruit of a poisonous tree. Bakit fruit of a poisonous tree? Because that sex video, it was illegally obtained. Paano naging illegally obtained? Kasi nung kinuha yon nang walang pahintulot, may violation na ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Tandaan, sinabi natin kanina, yung punishable act, no, ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act is the act of taking or recording of a video without the consent of the parties. So from that moment pa lang na kinuhanan mo ng video ang isang tao or yung asawa mo at yung kabit niya nang walang pahintulot, no, yung patago mong pagkuha ng video, that constitute already a violation of the Anti-Photo and Video Voyeurism Act. So ibig sabihin, may krimen ka nang nagawa. No? Yung pagkuha mo pa lang ng video or ng picture na patago, may krimen ka nang nagawa. So you cannot prove the commission of one crime by committing another crime. So yun ang rason kung bakit you cannot use in evidence, no, yung sex video, because that video is already tainted. It is illegally obtained. So kaya magiging inadmissible siya in evidence. Okay? So ngayon magtatanong kayo, attorney, wala namang tanga ang papayag na makuhanan ng picture kasama ang kabit nila, mas lalo nang walang tanga ang papayag na makuhanan ng video na nakikipagtalik sila kasama ang kanilang kabit. And I agree with your opinion. Walang kumukontra dyan sa opinion nyo. I absolutely agree.
walang papayag or walang tanga ang papayag na makuhanan ng video na nakikipagtalik sila kasama ang kanilang kabit. But again, let's go back to the purpose of the Anti-Photo and Video Voyeurism Act. That is to protect the dignity and the right to privacy of the persons involved. Okay? So, ibig sabihin, kahit na nagkamali sila, kahit mali ang kanilang ginawa, hindi ito nagbibigay ng pahintulot sa kung sino man na lapastanganin ang kanilang karapatang pantao, ang kanilang right to privacy. Kasi marami namang legal remedies or marami namang mga paraan kung saan mapapatunayan ang kanilang pangangabit. Hindi limited dun sa sex video lang. So magtatanong kayo, ano na lang ebidensya ang gagamitin namin kung hindi namin magagamit yung sex video? So tandaan na una sa lahat, trabaho na yan ng abogado nyo, no? So sa batas natin or sa rules of procedure natin, maraming ebidensya na pwedeng i-avail, no? May mga testimonial evidence. So ibig sabihin, pwede kayong kumuha ng mga testimonya na nakakita dun sa asawa or sa misis nyo na kasamang kanilang kabit. Pwede kayong kumuha ng witnesses, so kuhanan nyo sila ng affidavit. Pwedeng mga circumstantial, kung wala kayong direct evidence, pwedeng circumstantial evidence kasi admissible as evidence naman yung mga ganun. No? So trabaho na yan ng abogado nyo. Yung punto lang is hindi limited dun sa sex video ang inyong ebidensya. No? Hindi ibig sabihin na hindi na ninyo mai-establish o mapuprove yung crime na adultery or crime na concubinage dahil wala na yung sex video. Hindi ganyan. Okay? Again, maraming ebidensya na pwede kayong magamit para ma-prove ang adultery or ang concubinage. Okay? So, hindi bias ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Okay? Kasi pag naging, kung pahintulutan, no, na kuhanan ng video o kuhanan ng picture ang sino man ang walang pahintulot, then it will defeat the purpose, no? It will violate your constitutional right to privacy. Kasi kung sino-sino na lang ang pwede kumuha ng picture mo, kung sino-sino na lang pwede kumuha ng video mo nang walang pahintulot kung ganun ang mangyayari. Okay? So again, ang binavalue ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act is the right to privacy and human dignity. Okay? So I hope that's clear. And that's it for Let's Talk Legal with Attorney Zai.